Magandang buhay po sa inyo lahat. Ako po si Bishop Teodoro Bacani at ngayon po ay nais kong ipaliwanag sa inyo ang mga ilang puntos na nauukol sa pagiging tagapamagitan, wika nga ng ating mahal na ina, Mary Mediatrix of Grace, kung tawagin natin. At o kaya ang ngayon ang nagiging controversial na expression na naririnig din natin ay Mary Co-Redemptrix. At gusto ko po ipaliwanag ito sa inyo ayon po sa paliwanag din ng simbahan do sa isang official na dokumento na inilathala ng Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith. At ito po naman ay pinakita at inaprubahan naman ni Pope Leo XIV, si Papa Leone, nga ating pong kasalukuyang Papa. Kaya po, ito po naman ang pakay nitong pagpapaliwanag na ito, wika nga ng prefect o pinuno nitong congregation na ito ng Vatikano, si Cardinal Victor Manuel Fernandez. Ang pakay po naman ito ay to accompany and sustain the love of Mary and trust in her maternal intercession. This rather than proposing limits, wika nga sinasabi. Kaya po, ang nais natin dito ay maliwanagang mabuti itong katuruan ng simbahan tungkol sa pagiging tagapamagitan ni Maria, yung Mary Mediatrix of Grace, at kung ano dapat na maintindihan natin mga Katoliko, lalo na tayo po dito sa Pilipinas, alam nyo naman tayo kung tawagin ay Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, gumigiliw. Kaya mahal na mahal po natin si Maria at kumisan nga po ay parang nauuna pa si Maria kaysa kay Jesus sa paningin ng mga maraming mananampalataya at sa kanilang atensyon. Kaya po, ano po ang ating dapat na maintindihan dito upang magawa natin ang tunay na gawain ng isang devoto na sumusunod sa mga yapak ni Maria at nagsisikap na maging tunay na devoto ni Maria at alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang isang napaka-basic text para sa ating pagsusuri ngayong araw na ito. Sabi po sa unang sulat ni San Pablo sa kay Timoteo, ikalawang kabanata, versikulo 5 hanggang 6. Sabi, there is one God, and there is only one mediator between God and the human race, Christ Jesus, himself human, who gave himself as ransom for all. Napakaliwanag. Ano po? Iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At itong tagapamagitan na ito ay walang iba kundi ang anak ng Diyos na nagkatawang tao na si Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ikaliligtas ng lahat. Ayan po. Ngayon, kung iisa lang ang tagapamagitan, paano matatawag na si Maria ay tagapamagitan din? Yan ang nais po nating ipaliwanag. Isa lang po ang tagapamagitan. Isa lang ang talagang sobra-sobra na ang ginawa, higit pa sa anumang kinakailangan para maligtas tayong mga tao. At ang isang tagapamagitan na yan na gumawa na ng labis-labis at walang kulang at hindi na dapat punan
ng sinuman ay walang iba kundi ang anak ng Diyos nga na nagkatawang tao, si Jesucristong ating Panginoon. Siya po ang kaisa-isang tagapamagitan. Ngunit eto, alam po ninyo, kapag sinasabing tagapamagitan, meron pong mga pakahulugan ang tagapamagitan na katulad ng cooperator. Yan. Tumutulong o kaya nagiging katulong. Sabi nga sa akin, nag-uusap kami kanina ni Director Yalong. Sabi niya sa akin kanina, tayo po, hindi po ba? Tumutulong tayo sa pagliligtas ng mga tao sa pamamagitan ng ating mga pangangaral, mga pagbo-broadcast. Kung tayo ay tumutulong, tayo ay in a sense mediator din. Mediator po tayo. Pero ibang klaseng mediator na yan. Hindi po yan yung all-sufficient, yung wala ng kulang, yung nagawa ng lahat, wala nang kinakailangang idagdag pa sa kanyang ginawa. Ngunit dahil nga sa kabutihan ng Diyos at dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kapangyarihan na ginawa niya sa pamagitan ni Jesucristo at ng Espiritu Santo, dahil dito, siya naman po ay nakagagawa ng mga katulong ni Kristo na hindi naman kung tutuusin kinakailangan in the strict sense, ngunit ginugusto ng ating Panginoon na maging bunga ng kanyang pagiging tagapamagitan. Ayan po, kanya ang mediation ni Christ na kaisa-isang kinakailangan at higit na sa kailangan pa, sobra-sobra na para maligtas ang mundo. Ang kanyang pagiging tagapamagitan na yan ay nagbubunga ng pagiging tagapamagitan din ng maraming mga ibang tao. Kasama na po kayo. Kasama na ako, kasama tayo lahat. Basta tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at naghahatid din ng magandang balita ng kanyang pagliligtas upang mailapit ang mga tao sa Panginoon Diyos. At kung totoo po yan sa ating lahat, katulad nga ng sinabi ni Direk Yalong, kung tayo po ay masasabing tagapamagitan din, di lalo na po ang ating mahal na ina. Siya po ang unang-unang pinakamalapit kay Jesus at siya ang unang-unang tagapaghatid ng magandang balita. Hindi lamang sa kanyang mga salita, hindi lamang sa pamagitan ng kanyang mga tiniis, hindi lamang sa pamagitan ng kanyang mga halimbawang ginawa, kundi sa pamagitan na rin ng kanyang buong buhay. Siya po naman ay nagpakita kung paano ang tao ay malalapit sa Diyos katulad ng ginusto ng kanyang anak. Kanya siya po ang mas masasabi nating tagapamagitan. Ngunit ang kanyang pamamagitan na tinutukoy natin dito at tinuturo na simbahan ay subordinate doon sa pamamagitan ni Kristo. At hindi kinakailangan talaga kung tutuusin. Ngunit ipinagkakaloob ni Kristo dahil sa kanyang kagandaang loob at upang ipakita nga ang laki ng awa ng Panginoon ay pinakita niya kung paanong ang kaisa-isang kinakailangang pamagitan ni Kristo ay nagbubunga ng mga pagtulong naman ng mga tao upang ang pamamagitan ni Kristo na yan at ang bunga nito
ay maipaabot sa lahat ng mga tao. Kanya, ito pong lagi ninyo lang iisipin. Ang pamamagitan ni Kristo, first class, highest class, walang kapantay. At ang pamamagitan nating lahat ay subordinate. Tayo po ay pumapangalawa, hindi lang pumapangalawa, tayo ay kinuha lamang na maging tagapamagitan din. Ngunit mga tagapamagitan na ang kapangyarihan ay nanggagaling na lahat sa biyaya at kapangyarihan ni Kristo. Yun ang hindi natin dapat nakalilimutan. Hindi po magkapantay ang pamamagitan ng Jesucristo at ng sino mang tao, kahit na ang mahal na birhen. Bagamat maituturing natin naman ng mahal na birhen ay exceptional naman sa kanyang pakikisa sa pamamagitan ni Kristo. Ngunit ang bunga at ang pinanggagalingan ng lakas na anuman na may bibigay natin o masasabi natin kay Maria, ang pinanggagalingan niyan ay walang iba kundi si Jesus. At ang anumang wag nating sasabihin, oy, dumaan naman alam nyo, ang Diyos medyo nakatatakot, kanya wag tayo muna didiretso sa Diyos. Dumaan muna tayo kay Maria. Huwag niyo pong sasabihin yun. Sapagkat ang Diyos ay mas maawain kaysa kay Maria. Si Kristo ay mas maawain at mas mahabagin at mas makapangyarihan kaysa sa ating mahal na ina. Kaya po, hindi pangontra kay Kristo o sumuso o kumakalaban sa kabutihan ni Kristo ang ating mahal na ina, kundi siya po ang ekspresyon at kasangkapan ng mismong pagmamahal ni Kristo na gustong ipaabot sa atin sa makainang pamamaraan upang sa ganon tayo ay maging mga tunay na anak ng Diyos. Ngayon, kaya po makikita ninyo ang pabor, ang ekspresyon na pabor na ginagamit para sa ating mahal na ina ay ang motherhood in the spiritual order. Yan po ang magandang expression. Siya po ay hindi nagiging daanan ng biyaya. Hindi siya daanan ng biyaya. Walang kinakailangan pagdaanan ang biyaya ng Diyos maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Isa lamang po ang daanan ng biyaya. Ngunit ang papel ni Maria ay ihanda ang mga tao upang ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay tanggapin sa kanilang mga puso. Hindi siya kailanman kinakailangang gamitin ng Diyos at hindi ginagamit ng Diyos para magbigay ng biyaya, kundi ginagamit siya ng Diyos upang akitin tayo ng mga tao na buksan ang ating mga puso at tanggapin ang biyaya na sa Diyos lamang nanggagaling at direktong ibinubuho sa ating mga puso upang tayo ay gawing mga anak ng Diyos. Tandaan niyo po ito, kayo at ako nagiging anak ng Diyos sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at biyaya ng Diyos lamang na ang Diyos lamang ang makapagbibigay. At ang Panginoong Hesukristo lamang ang kaisa isang tagapamagitan sa kanyang katauhan. Ngunit si Maria po tumutulong sa atin na tayo naman ay maligtas
sa pamagitan naman ng pag-akit sa atin at pagdadala ng ating mga pangailangan sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo, upang sa ganon, tayo naman po ay biyayaan ng masagana at tanggapin naman natin ng masagana at bukas puso ang biyaya ng Diyos na si Kristo lamang ang nagkakaloob. Pag natandaan po natin yan, masasabi natin, kung ganon, isa lamang ang Savior. Isa lamang ang Redeemer. Kung isa lang ang tagapamagitan talaga na nakapagbibigay sa atin ng diretsyong biyaya. Therefore, isa din lang ang tagapagligtas. Ngunit, may tumutulong sa ating Panginoon upang ang mga anak niya na gustong biyayaan, na gustong gawing mga anak ng Diyos, unang-una, at pagkatapos ay panatiling mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Ito po ang papel ni Maria. Siya ang umaakit sa atin. Hindi nagiging kasangkapan ng biyaya, kundi siyang umaakit sa atin na tanggapin ang biyaya ng Diyos sa pinakamaganda at pinakamasaganang paraan upang tayo naman ay mabago. Iyan po siguro ang napaka-importanting malaman natin tungkol sa pagiging tagapamagitan ni Maria. Siya'y namamagitan hindi sapagkat siya'y kasangkapan ng biyaya ng Diyos at daanan, wika nga, ng biyaya ng Diyos. Walang kinakailangang daanan ng biyaya ng Diyos. Ngunit, ang papel ni Maria ay umakit sa lahat ng gustong biyayaan ng Diyos. At tayo pong lahat yon. Sa lahat ng gustong biyayaan ng Diyos, ang papel naman ni Maria ay tulungan buksan ang kanilang mga puso upang sila naman ay buong giliw na tumanggap ng biyaya ng Diyos sa kanilang mga sarili. Kanya po, masasabi natin, si Maria po ay tumutulong kay Jesus. Hindi kapantay ni Jesus, kundi tumutulong upang ang biyaya ni Jesus ay makaabot at tanggapin natin. Kaya, pag tayo po ay lalapit kay Maria, tayo po naman ay sumusunod lamang sa gusto ni Jesus na tulungan tayo ng kanyang ina na noong pangunay nagpakita na ng paggiliw hindi lang kay Jesus kundi sa sangkatauhan. Nung tanggapin niya si Jesus sa kanyang puso at nung sa pagtanggap niya kay Jesus sa kanyang puso, tanggapin din naman niya ang mga tao na minamahal ni Jesus at siyang dahilan kung bakit si Jesus naman ay naparito para maligtas tayong lahat. Kaya tandaan po natin ito, tayo po ay mga anak ng Diyos unang-una. Tayo po ay anak ni Maria dahil po si Jesus ang nagkaloob sa atin sa Kanya. Noong sa pana ng krus ay sinabi ni Jesus kay Juan Evangelista, sinabi niya sa beloved disciples, "This is your mother." At sinabi naman kay Maria, "This is your son." Tayo po ay mga anak ni Maria at ang kanyang papel sa ating buhay ay tulungan tayo lagi na buksan ang ating puso at panatiling tumatanggap kay Jesus sapagkat si Jesus lamang
ang pinanggagalingan ng ating buhay. Yan po ang talagang napakalaking karangalan ni Maria. Si Maria ay lubos na napararangalan kapag ang ating atensyon ay natutuon kay Jesus, na siya namang dahilan kung bakit pinili siya na maging ina ng Diyos. Tandaan ninyo, lahat ng biyaya ay kay Jesus. Maging ang biyaya na ipinagkakaloob sa atin at ating tinatanggap sa tulong ni Maria na ating ina. Kanya, tatanda lang po ninyo ito. Si Jesus ang si Jesus ang number one. Si Jesus ang walang kapantay. At tayong lahat, ngunit higit sa lahat naman, unang-una sa lahat ng mga tao, ang tumutulong naman upang ang biyaya ni Jesus ay maipaabot sa mga tao ay walang iba kundi si Maria, na palagi namang tumutulong upang ang mga puso natin ay mabuksan at panatiling bukas lagi sa pagsunod sa kanyang anak na si Jesus. Sasabihin ni Maria sa atin lagi, "Do whatever my son tells you." At kapag kaganyan po, naintindihan natin ang papel ni Maria. At kapag sinunod natin ang ating ina, tayo naman po ay nagiging tunay na kapatid ng kanyang anak, tunay na mga anak ng Diyos. Marami po salamat sa inyong pakikinig.